Hello, good day. This is Jade from Custard Chicken Breeding Farm. So in this video, i-discuss ko yung mga results, initial results tsaka observations ko dito sa aking experiment, So last time sinabi ko doon na per treatment, may control sa baba tsaka may treatment, ang initial ko na plan was dito sa kabilang side kasi dalawang side to So dito tsaka dyan sa kabila. I-discuss ko mamaya bakit mahina yung isang yan. Anyway, so side A tsaka side B. Side B ang sa white. So, ang initial ko na plan was yung side A naka-deworm, tapos yung side B hindi naka-deworm. Kaso, nung mag-duty ako, pagbalik ko, gi-deworm ni Papa lahat. So, nag-change ako ng controls tsaka ng treatment. So, ang nangyari is, itong nasa harap, yung side A, yung dito, naka pure feeds, pure Integra 2000 yan sila. Yung nasa kabilang side is 80% Integra 2000, 20% na hammered corn. So, yun yung kanilang pagkain. Tapos itong nasa first layer, plain water lang yung nasa first layer. Itong nasa second layer is naka probiotics every morning. So, every morning lang. Tapos, itong nasa taas is naka liver protector. Actually, itong nagamit ko, So, supposedly pampalaki, but liver protector yung aking naibigay. So, tingnan ko kung may difference ba sa paglaki, sa rate, tsaka ibang aspeto pa. So, again, eto side B. So, yung nasa kabilang side, 80% feeds, 20% mais, and naka probiotics ang second layer, third layer naka vitamins or liver protector in that case. So actually plano ko pa tong i-replicate in the next after ma-harvest itong first na batch, kasi gusto kong i-check talaga kung meron talagang difference o wala. Ang problem kasi dito is pagbalik ko kasi may laman ng manok ito, so hindi alam ni Papa na magkakanta ko ng study and parang alanganin na para palitan yung mga manok. So, ang problem ko dito is, number one, may mga males tsaka may females, So, gusto ko sana kasi all males lang yung eksperimentuhan ko. Kaso, ang nangyari, ang daming females sa probiotic side. So, hindi ko talaga makita kung may significant difference sa paglaki, Kasi, yung mga nasa taas halos males, tapos yung nasa gitna halos females. So, ang hirap i-analyze, Kaya sa next, maging all males na ako, And probably later on, all females na naman. So, sa initial ko na result, actually, almost walang difference sa size, sa rate ng paglaki, nitong mga naka plain water, tsaka yung mga naka probiotics, tsaka yung liver protector. Though, yung liver protector medyo mas malaki-laki ng konti. And, sa difference naman ng naka pure feeds tsaka dun sa 80% feeds, 20% mais, wala akong makitang significant na difference sa resulta, Actually nagtry ako ng analyze kanina dito. So ilan na percent change, kaso medyo mahirap talaga i-analyze kapag hindi na iba yung male tsaka yung female. Tsaka hindi homogeneous, may iba talagang malalaki masyado, So, yun. Ang isang difference talaga na notice ko is this. Sa probiotic side, wala talagang namatay. Unlike dito sa plain water, may namatay na isa dito sa gilid. Tsaka etong isa dying, Actually, parang mamamatay na to last time, And then ang ginawa ko, i-change ko siya sa probiotics just to try to save her. So, yun nga, nabuhay siya, Naka-probiotics na yan siya instead of plain water. Actually, as in, sobrang lapit niya talaga sa hukay niyan last time. So, ngayon, medyo nakaka-recover na, nakakakain na. So, yun lang yung na-notice ko. Kasi even dito sa taas, etong side na to, bago rin tong male na to. Kasi dati dyan, another din yan na, ibang manok yan dyan. Kaso, namatay din. So, may namatay sa vitamins, may namatay sa plain water. Pero sa probiotic side, walang namatay. Even actually, ito siya before. Nung first niya nilagay dito, super weak ito siya.
hindi masyadong kumakain. So, but later on, ang bilis niyang naka-recover, no? So, yun lang isang difference na na-notice ko, parang effective yung probiotics in preventing death, no? When it comes to growth, hindi ko talaga masabi na may significant difference compare siya sa iba. Pero sa mortality, dun siya nakakalamang, no? Mas lesser yung mortality niya or wala siyang namatay dito na case, no? So, mas maganda rin yung balahibo nila tingnan, no? So, yun yung mga initial kong na-notice, no? Unlike dito sa baba, medyo yung iba talaga, medyo sa plain water, medyo hindi maganda yung balahibo, no? Though, isa kong iniisip before is possibly because sa, sa ammonia burn, no? Though, dito sa kanila, may iba talagang manok na naga-stand out, no? Tulad itong, ito nakatayo, no? So, yan yung the best talaga dito sa kanila, no? Sobrang bilis ng kanyang paglaki actually. Yung kanyang average daily gain nitong past 6 days is nasa 38 grams per day. Kasi nagsimula yan siya, nagsimula yan siya ng 580 grams. Ngayon, 1 kilo na yan siya. So, ayan ang average niya this week, 38.33 grams yung kanyang daily gain. Tapos, yung in 14 days, 30 yung kanyang 30 yung kanyang average daily gain. So, napakaganda talaga ng performance niya. Kahit na naka-plain water lang yan siya. So, wala talaga yung pure feeds and plain water lang yan siya. So, sobrang ganda na kanyang performance, no? Compare sa iba. So, most likely, that's a genetic thing na, no? It's not, kumbaga may genetic advantage talaga yan siya. So, actually, bibenta ko yan siya. Mamaya-maya ko na i-announce, no? Magkano ang price niya. So, yun. Tsaka, yung iba, pangit talaga performance ng iba dito sa plain water. Yung mga balahibo nilang papangit ng iba. Siya, maganda. So, yun nga, hindi naman talaga ganun ang effect ng gamot, no? May iba talaga na nag-strive kahit na walang gamot, no? Dito sa kabila, sa next, walang impressive dito na manok sa kanila, no? So, mga normal lang. Ito sa taas, itong isa, itong si third floor 1A, napakaganda din ito kaso parang tamaan ng ng ammonia burn. So, yun yung problem ko dito. Kasi bago ko lang na-order tong poop tray. Dapat kasi mas maganda at least everyday mapalitan. So ginagawa ko dito after 1.5 day ko siya pinapalitan na ngayon. Even yung sa baba para hindi bumaho talaga kasi parang nagkakasakit sila. So eto. So initial pa lang ito. And another next na gagawin ko is magta-trial ako nito again nung all males. Tapos pare-parehan talaga, walang genetic advantage tulad ng isang to. Tapos magpapagawa din ako ng parang sa madamihan. Kasi ang na-notice ko, pwedeng walang significant difference yung mais tsaka yung feeds kasi naka-single pen sila. Ang problem is kapag nakasama-sama sila sa isang room, baka mag-feather pecking yung mga nakamais. Yun yung isa ko na-notice. Tsaka another limitation nito is sobrang lamig ng kanilang lugar. Kasi gusto ko sana sa close to na area para hindi sila matamaan ng lamig tuwing gabi. Kaso ang problem is wala akong malagyan ngayon. So, andito na lang sila ngayon. And very disadvantageous to sa aking mga naked necks kasi bare sila, wala silang damit. So, yung first week nila, struggle talaga. Grabe yung struggle nila dito sa sobrang lamig, no? Lalo na itong iba dito, kaya may namatay. So, good thing na lang na nakasurvive most, no? So, yun yung mga limitations na kailangan ko pang i-consider, no? And, plan ko next is i-change ko naman yung order. For example, probiotics ang nasa baba, and then water ang nasa taas, and vitamins ang nasa gitna. So, yung mga plano kong gagawin, no? Now, it comes to for sale, no? Kasi ibenta ko na itong iba kasi mag-try ko ang i-harvest yung iba next, no? May mga very impressive na manok dito. Yung nasa harap kanina, binibenta ko yun ng 800. Tsaka kung gusto niya ng tryo,
Ito yata yung isa. Ito, sobrang ganda ng kanyang katawan ito, quality ng katawan. So, female, tsaka itong nasa taas yata. Ito, tatlo sila, Trio 2K. So, yung iba, actually, mabigat naman yung iba, pero yung quality ng yung body structure, hindi ganun kaganda. So, ma-differentiate mo talaga yan pag mahawakan mo sila, no? So, eto din, sinlaki, no? Etong si 3.6, tsaka si 3.4, same weight lang yan sila, no? The same size lang yung dalawang yan. Pero, when it comes to body structure, napakaganda nito. Ito siya pangit. So, ito most likely kakatayin ko to. Ito, i-offer ko to sa market. Kasi pwede itong may breed ng iba. Pero ito siya, acceptable din, pero hindi singganda nito. Pero same sila ng weight. So, yun, no? Ganun ako mag-select kasi sa when it comes to breeding, no? Tsaka sa mga manok, no? Iba, mga pangit, hindi worthy i-breed, kinakatay agad pag ma-reach na yung target size. Yung iba, pwede kong i-offer sa market as breeders, no? Like, again, eto siya. So, tsaka, etong isa. So, nasa 28 grams per average daily gain ito ngayon. Ito, nasa 26. So, napakaganda. And napakaganda ng kanilang katawan. Etong isa, si 1B, napaganda nito. Lalaki ito. So, sa females, yun lang dalawang ma-recommend ko. Ito siya. Tsaka ito. Tsaka yung nasa likod. Kaso, yun nga, may ammonia burn yung isa eh. So, itong mga best quality. Sa males, medyo yung nasa harap, yung 800. Tsaka ito, 500 ang release ko dito sa iba. Maganda din to, but not as ganda nung 800. So, ito maganda. Saan pa nga yan? Ito siya. No, tsaka ito. Ayan, ito. And, meron pa dito sa likod. Sa harap pala. Ito. Ito actually maganda din to nung start. Kaso, hindi ko alam makatinamaan to ng, ng mites. No? May mga kagat-kagat kasi siya. Ito napakaganda din to. Yung iba, average na lang to, no? Waiting to be katay na lang yung iba. So, ganun dito sa farm, no? So, sa growers, kung magtatanong kayo, worth it ba yung kung mag-CHC kayo? When it comes to growth rate, hindi ko mag-guarantee ngayon sa data. Pero, mortality-wise, yun, dun siya nakaka-advantage, no? Walang namamatay. Pero i-check ko pa next kung same na talaga, no? Same na lahat. Kung merong significant difference nga, no? Compared sa water. Ayan. So, ito, 1 kilo na to siya. Age nito, around 8 weeks na to sila, no? Pero hindi po ito naka-adlib, no? Even nung nasa kulungan pa lang. Tsaka, late kasi, early kasi ito nakuna ng ilaw. So, 2 weeks pa lang wala tong ilaw. No, after 14 days kinuna na ng ilaw, kaya medyo nag-suffer yung kanilang growth rate, kaya medyo na-delay sila, no? Unlike dun sa younger brothers nila na napakaganda nung pagkailaw, kaya at 4 weeks yung iba nasa 500 grams na, eto sila nasa 300. So yun yung difference. Very important yung temperature, no? Tsaka ano ba? Humidity actually. So anyway, I hope may nakuha kayong something dito sa aking experiment. But, again, this is just a start. No? Wala pang conclusion ito. Mga observations lang to or initial observations based sa current na data. Pero, kukuha pa ako in the next few days. No? So, anyway, if interested kayo, ito, si 1C, kuhan yan. 800 ang benta ko dyan. Super quality niyan. Tapos, yung iba na magandang quality, 500 each. No? So, magandang body structure. Again, yung female kanina, dalawang female, like, top of the line. Actually, trio sila, 2K pa lang benta ko yan sa kanila. 600 pala yung dalawang female ko. So, 2K yung trio, na itong one male, tapos dalawang females, no? So, 2K yung trio ko dyan sa kanila. Yung mga excess males, yung mga magandang males, yun yung tag 500 pala. Okay. So, yun. Etong ibang females, hindi ko na ibebenta yan. Waiting na lang yung kakatay. So, ito lang po. So, this is Jade again from Custard Chicken Breeding Farm and good day. Mamayang gabi ko pa yung lilinisan.